Hindi ko nga siya kinasuhan ng mga libel eh. Wala nga eh. Kasi grabe yung ginawa nila. Yung mga kinaso niya sa akin, yan po ay malugod ko nga harapin yan. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging wapo. Welcome back again sa ating YouTube channel. Direk Noelsa, ang Adonis ng Kalinga. Subalit sa oras na ito, pag-uusapan natin itong napanood ko, nadinig ko sa ibang mga vloggers din naman patungkol doon sa live ni Norman Mangusin o si FLM na di umano'y nagsasalita ng pagkakasundo. Yung tsansa ng pagkakasundo, pagpapatawaran, at ibig sabihin, pag-aatras ng demanda. Parang yun ang gusto niyang palabasin. Kumbaga, simpleng pagpaparinig dito kay MG na i-atras na lang ang demanda at mag-aatras daw siya kung meron man siyang isinampang demanda. Sa makatuwid, isa lang ang nakikita natin dito. Takot na itong si Norman Mangusin na bumalik sa loob sapagkat alam niyang mahohoyo siya. Baka hindi pa sumapit ang Pasko o baka pagkatapos ng Pasko o pagsapit ng bagong taon, panibagong kaso ang kanyang haharapin at siya po ay magbabagong taon sa oblo kahit hindi pa rin siya nagbabagong loob. Yan ang haharapin ngayon ni Norman Mangusin. Kaya nga, kahit wala namang sinasabi itong si Makagago na iatras niya ang kanyang demanda o kasunduan na mag-atrasan sila ng demanda, panay ang parinig nitong si FLM. Simpleng pagpaparinig kasi nga hindi niya madirekta na siya ay sumusuko na. Hindi niya madirekta na talo na siya at naglulupasay na siya sa pagkabigo kay Makagago. Wala naman akong kinakampihan dito sa dalawa kung tutuusin Nandun lang tayo sa nakikita natin sa sitwasyon na ito kung sino ang tama, kung sino ang may pinaglalaban. At dito, ipaparinig ko sa inyo kung ano ang aking ibig sabihin. Ipi-play natin at pagkatapos, bigyan natin ng ating pong reaksyon. Tara! Wala nga eh. Kasi grabe yung ginawa nila. Yung mga kinaso niya sa akin, yan po ay malugod ko nga harapin yan. Didepensahan ko yung sarili ko. Pero kung palipad hangin nyo lang yan, hindi ko yan gagawin. Now, so dito sinasabi niya na wala daw siyang isinampang kaso dito kay MG na cyber libel. Na mahahalata mo na wala talaga siyang abogado sapagkat hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya alam yung mga technicalities. Hindi niya alam yung mga procedure na tinatawag sapagkat yung kanyang utak ay frozen na. Hindi na po gumagana. Kaya yung inyo pong naririnig, ito ay simpleng pagmamakawa at pagpaparinig dito kay Makagago na iatras na lang ang demanda. Hindi pala kinaya Kaya hindi naman tayo pinanganak kahapon para hindi natin maintindihan yung gustong mangyari ni Norman Mangusin. Tuloy natin. Kung yan ay makatotohanan, humingi siya dito ng tawad sa harapan ng bahay ko. Di ba? Pinalalabas niya na si MG ang nag-o-offer ng parang peace talk o pagkakasundo o yung pag-aatras ng demanda na kung totoo daw yung sinasabi ni MG ay pumunta dun sa bahay niya, harapan ng bahay niya ni FLM at humingi daw ng tawad. So pinapalabas niya na si MG ang naghahabol sa kanya para makipag-ayos. Which is, wala namang sinasabi si MG kahit kailan. Ang sinabi pa nga ay didikdikin niya ng didikdikin itong si FLM sapagkat it's been too late. Too late. Parang kanta ng it's too late to apologize. It's too late. Parang sintonado kayo. Diba? Ganon ang nangyari. Pinapalabas niya na si MG ang lumalapit sa kanya at may nagko-comment pa ron actually. Mamaya madidinig ninyo na sinasabi na i-atras daw ni MG ang demanda kung i-atras ni FLM ang kanyang demanda. Which is wala namang sinasabi ng ganon si MG at bihira na magsasabi si MG ng pagdating sa usapin ng pag-aatras ng demanda. Ang pagkakaalam ko na madalas na nagsasalita pagdating sa pag-aatras ng demanda, usapin ng pagpapatawad, mga eklabo na ganyan, si Norman Mangusin. Bakit niya ginagawa? Sapagkat alam niyang
makukulong siya, makukonvict siya pag nagkataon, kapag talagang napatunayan at balik na naman siya sa loob at wala na siyang magagawa pa. Kaya ganyan ang ginagawa niya, simpleng panawagan kay MG. Ganun lang naman kasimple yun. Ikaw naman Norman parang hindi ka naman namin kilala. Nuknukan ka ng sinungaling no? Kung meron mga author ng pagiging sinungaling, ikaw na yun. No? Dinaig mo pa si Satanas. O, tuloy natin. Tulad yan ang sinabi ko. Kung hahamunin mo lang ako na itigil ko yung demanda mo, ititigil mo demanda. Hindi yan mangyayari. Kasi yung sinamahan mong grupo, cybercriminal talaga yan. Idol, FLM, sabi ni MJ, babawiin niya daw mga kaso kung ganun din gagawin mo. Kita nyo? Hindi nyo ba napansin na puro na lang yun ang usapin? No, nababawiin yung kaso, babawiin yung demanda, sabi ni MG, ganito, no, if you want to buy out peace, which is wala namang sinasabi si MG ng ganun. Ang laging nagsasalita niyan, pansinin nyo si Francis Leo Marcos o si Norman Mangusin. Sa makatuwid, halatang halata, feel na feel mo kahit dito sa screen na siya ay nagmamakaawa na. Simpleng pagmamakaawa sapagkat alam niyang talo na siya. Gulapay na, hindi pa makatayo. Ang yabang kasi. Sa lahat ng mayabang, ikaw yung walang maipagyabang. Kawawa naman. Kawawa ka naman, FLM. Tuloy natin. Let's see. Let's see. So parang ikaw pa ngayon ang magkukonsider doon sa di umano'y pag-aalok ni MG ng pag-atras ng demanda. Let's see. Parang lumalabas na si MG pa may kasalanan sa'yo. Let's see. Ikaw pa yung mag-iisip. Ikaw pa yung titignan mo kung i-consider mo yun. Samantalang dami account lang yung nagko-comment dyan. Baka nga gawain nyo lang din yan. Kayo lang din ang nagkomento dyan para palabasin na nakikipag-buyout peace itong si MG sa inyo. Hindi ganun. Walang lokohan. Loko-loko na nga kayo. Nanloloko pa kayo. Nagkakalokohan ba tayo rito? Alam mo kasi, nag-decide ako The moment I have decided to do such a thing, I'm willing to lay down all hopes and dream, all love and life. All hopes and dream, all love and life. Ibig sabihin, nasimulan ko na yun Ano? Anong relevance nun? Ano yung mema lang? Nasabi mo lang yung all hopes and dream, all loves and life dahil nasimulan ko na? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit parang kahilintulag na ikaw ay bumibili ng ulam sa hardware na hindi ka naman dapat bumibili ng ulam sa hardware. Ibig sabihin, walang relevance. Nagmamalalim ka samantalang dun sa pagmamalalim mo, masyadong mababaw yung ginawa mong pagmamalalim. Ikaw mismo, hindi mo nga maiko-connect yung mga sinasabi mo dun sa pinapaliwanag mo ngayon Simplihan mo na lang, Toy, simplihan mo na lang para hindi ka mahirapan. Total, nagmamakaawa ka naman, simplihan mo na lang para maawa pa sa iyo. Baka sakali si MG. Kumbaga, hindi kasi siya nagpadalos-dalos. O, hindi pala nagpadalos-dalos Anong problema mo? Baka ang ibig mo sabihin, nagpadalos-dalos kasi siya. Baliktad ka rin no? Baliktad talaga utak mo no? Hindi pala nagpadalos-dalos si MG tapos may problema ka pala. Ano ba? Baka naman ikaw ang padalos-dalos kaya nga inabot mo yung demanda na yan. Akala mo kasi lahat ng oras panahon sa'yo. Nakatapat mo yung tao. So, wala ka na magagawa kung hindi mahal mo na. Mahalin mo ngayon yung sitwasyon na kinalalagyan mo para marami kang matutunan at hindi ka na pamarisan. Sa paninira niya sa akin. Hindi ko nga siya kinasuhan ng mga libel Hindi mo pala kinasuhan pero nung nakaraan ang dami mong sinasabi na kinasuhan ka, mahuhuyo ka. Hindi ko nga siya kinasuhan ng mga libel sabi mo lamang yan. Kasi nga pumalpak yung mga kinaso mo. Hindi mo kasi alam yung procedure. No? Magkakaso ka doon sa isang lugar. Pagkatapos magpapile ka na naman dito. Hindi mo alam yung tinatawag na technicalities. Hindi mo rin alam yung tinatawag na procedure sapagkat yung utak mo ay frozen na. Yun ang malinaw. Tuloy natin Wala nga Wala daw. Alam nyo ba kung bakit niya sinasabi yan na wala? Kasi nga, ang sabi ni Makagago sa kanyang explanation doon sa kanyang vlog, kinasuhan niya raw si Norman Mangusin dahil nagkaso daw ito sa kanya. Itong si FLM
wala naman daw pakialam itong si Makagago, kahit mag-trash talkan sila dyan, magsalita, no, na mga ganyan, wala siyang panahon para magkaso sapagkat abala lamang yan. Pero dahil nagkaso nga itong unggoy na ito kay Makagago, natural lamang din na magkakaso itong si MG. Magka-counter na kaso siya. At hindi lamang yan, sapagkat marami na ring binitiwan na paninira at pagbabanta itong si FLM kay Makagago mismo at sa pamilya nito. Kaya nga nahaharap itong kamote na ito sa mga kasong grave threat. Hindi lamang sa cyber libel, kung hindi marami pang iba. Yun ang inabot niya na kaso. Kaya nga, simpleng pagmamakaawa ito at pakiusap na parang sinasabi niya kay Makagago na hindi naman kita kinasuhan kaya wag mo na rin akong kasuhan. Di ba, kaya mo nga ako kinasuhan dahil akala mo nagkaso ako. Di ba yun ang ibig mo sabihin, FLM? Kala mo hindi ko alam Kala mo hindi namin alam. Yung mga hindi lamang nakakaalam nun, yung mga nag-resign na yung utak. Sorry, yung generation na ito ng mga nakakanood sa'yo, hindi mo na mabobola. At karamihan ngayon, may pag-iisip na tama at mayroong sentido kumon. Grabe yung ginawa nila. Yung mga kinaso niya sa akin, yan po ay malugod ko nga harapin yan. Dapat lang, harapin mo. Alam naman talikuran mo. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, kahit hindi mo harapin, haharap ka pa rin sa korte. Yun. Didepensahan ko yung sarili ko. Pero kung palipad hangin nyo lang yan. Sino ba may sabi sa'yong palipad hangin? Ikaw lang naman gumagawa niyan. Hindi nga tinatapik yan. Hindi tinatalakay masyado ni Makagago yan. Yung usapin ng pag-aatras ng demanda. Wala. Ang sinasabi niya pa nga, tuloy ang kaso. Alam mo kung bakit tuloy? Sapagkat ang kaso na yan, ang pinaglalabanan nyo ay hindi lamang sa pagitan mo at ni Makagago. Ang sabi ni Makagago, kaya itutuloy niya ang kaso para mabigyan ng hustisya yung mga taong di umano'y niloko mo, inagrabyado mo na mga OFW. Sapagkat kung iaatras ni Makagago itong kaso na laban sa iyo, lalabas ngayon na parang pera-pera na lang si Makagago. Na parang kagaya na sinabi niya na ikaw ay ginagatasan niya na lamang. At kung iaatras niya ito, ay usaping gatas na lamang ang prinsipyo na mananatili kay Makagago. Kaya, totoo ba na gatas na gatas ka? Hindi. Ang mangyayari ngayon yan, itutuloy ang kaso para magkaroon ng hustisya ang ating mga kababayang OFW at ang iba pang mga tao na nagtiwala sa iyo at naisahan mo. Yun. Hindi lamang naman kay Makagago ikaw may atraso kung hindi sa iba pang tao. Naintindihan mo ba yon? Kaya malabo na umatras o iatras ni Makagago ang kaso laban sa iyo. Kaya ngayon, tuloy ang kaso, ikaw naman ngayon, puro trangkaso ang aabutin. Hindi ko yan gagawin. Now, kung yan ay makatotohanan, humingi siya dito ng tawad sa harapan ng bahay ko. Katulad yan ang sinabi ko, kung hahamunin mo lang ako na itigil ko yung demanda mo, ititigil mo demand, hindi yan mangyayari. Kasi yung sinamahan mong grupo, cyber criminal talaga yan. Yan, if you just want to buy out peace. Woo! Walang sinasabi na ganoon sa MG. Ikaw naman yung lagi nagsasalita ng buyout piece Buyout piece ng buyout piece Wala. Ibig sabihin, ikaw yung may gusto niyan. Ang hirap sa'yo, no? Ikaw na yung may kasalanan. Gusto mo nang kumawala dyan sa kaso na abutin mo. Gusto mo pang si MG ang lumapit sa'yo. Diba? Anong klaseng yan? Kakapalan yan. Diba? Ito, kahit na sabihin na natin na magmakaawa ka dyan, na maglumuhod ka dyan, huli na ang lahat, itutuloy ni Makagago yung kaso laban sa'yo. Ha? Kaya, umayos-ayos ka. Pero kung hahamunin mo lang ako, atras ako. Idol, FLM, sabi ni MJ, babawiin niya daw mga kaso kung ganun din gagawin mo. Ulitin natin walang sinasabi na ganun si MJ. Walang offer na ganon si MJ. Siya lamang ang nagsasalita ng ganon, sila lamang ang nagpapauso. So, alam nyo na kung anong ibig sabihin nun. Yun yung simpleng pagmamakaawa, simpleng pakiusap. At dahil hindi yan bibilhin ni MJ yung kanyang mga ginagawang ganyan, sa mga susunod ang sasabihin na yan, siya na ang magpapakumbaba. O sige,
Ako na mismo para sa kapayapaan at pagkakasundo, sa ngalan ng pagkakasundo at kapayapaan. Ako na nagbababa ng aking ego, ng aking barahan, ng aking kalooban para lamang matapos ang ito sapagkat malapit naman ang Pasko at dapat tayo nagtutulungan, ganito, ganyan, ganyan. So yun na lamang ang papalabasin niya, yun yung pinakahuling barahan niya. Yung pagpapakumbaba niya na peke para isalba ang kanyang kalayaan. Pero hindi uli mangyayari yan, sabi ko sa inyo, sapagkat itutuloy ni MG yung kaso. Sapagkat kapag hindi tinuloy, bibiguin lamang ni Makagago yung mga taong umasa sa kanya. Alalahanin nyo, it's not now between Makagago and FLM. Marami ng tao ang nagsalita laban sa kanya at marami siyang pananagutan sa mga tao na ito. Yun. Oo! Let's see. Kita mo, let's see. Let's see. No, po nagkakanda leche na buhay mo, brad. Ano, kaya pa ba? Yan ang sinasabi natin. Ito, hindi ko napapahabain. Panoorin nyo na lamang dun sa live niya. Ito lang masasabi natin. Tapos na ang laban at naghihintay na lamang ng hustisya yung mga taong umaasa na itong si FLM ay magbabayad sa kanyang mga atraso na ginawa sa ating mga kababayan. Sakali na mapatunayan, sakali na ito po ay ma-prove beyond reasonable doubt yung kanyang mga ginawa sa ating mga kababayan. Yun lang. Kaya, iatras ba ni MJ ang kaso o hindi? Malamang, hindi. Kasi, ito yung magbibigay ng hustisya sa ating mga kababayang OFW. Huyo ka ngayon, FLM, Norman Gusgusin,